Okay, so ano ba ang freelancing? 'Di ba? Masyado yung naririnig sa internet yan, lagi nagpa-pop sa feed nyo. Gusto nyo maging freelancer, pero hindi nyo naman alam kung ano ba yung freelancing. So in this video guys, explain ko sa inyo na napakasimple yung freelancing ng parang elementary high school magigets. Sa layman's term kasi guys, kapag sinabi mo yung freelancer, it's basically, self-employed ka. Okay, tandaan nyo yun, self-employed. Ibig sabihin, boss mo sarili mo. Hindi ka empleyado directly ng isang kumpanya, kundi paid contractor ka or kung tinatawag nilang outsource. So ibig sabihin, kliyente mo yung company na yun or yung business na yun. So, maisipin nyo, kapag employee ka, boss mo yung company kung yung company na pinagtatrabahuan mo. Pero kapag freelancer ka, client mo sila. So, ibig sabihin, contractor ka lang. And usually, yun yung parang sa legal side ng mga freelancer. Paid contractor agreement yung ginagamit. Now, ano yung pagkakaiba ng freelancer kapag, versus sa employed? Kapag employed ka, may specific ka na parang fina-follow, grounded ka sa company rules, sa bylaws. Kapag freelancer ka, ang ina-award mo lang is basically yung kontrata nyo of deliverables. So, ibig sabihin, meron nakasaad sa kontrata nyo ng kliyente mo na meron kang kailangang i-deliver na serbisyo. Kapag natapos mo yon at napoprovide mo yon, yung relationship nyo mag-i-stay. So, babayaran ka nila. Depende kung anong setup ng payment, pero usually monthly, bi-weekly, it depends sa pag-uusapan nyo. Nine-negotiate nyo bago nyo gawa ng kontrata. Yun ang freelancing guys. Yun yung nakikita nyo ngayon sa mga Pilipino na mga freelancer na may client sila na mga foreigner. Na ang pagkakaiba ng empleyado sa freelancer, since client mo yung mga company or outsource ka or contractor ka, ibig sabihin pwede kang magkaroon ng maraming kliyente. So nagigets yung idea? Kapag empleyado ka, hindi pwede iba't ibang company pinagtatrabahuan mo. Nakatied ka sa isang company. Pero kapag freelancer ka, pwede kang magkaroon ng maraming kliyente as long as kaya mo mag-provide ng serbisyo at kaya ng sarili mo. So sky is the limit. Kaya nakakita niyo may mga freelancer na 3 yung project nila, minsan 4. Ewan ko paano nila ginagawa yon. Kaya sila kumikita ng malaki. So nagta times 4 yung income nila. So yun yung guys, yung pinaka layman's term ng freelancing para nagigets nyo. Kasi nakakita ko dito sa internet. Madaming gusto maging freelancer, di naman nila alam yung pinaka basic. So, ito yung bagong playlist ko guys, freelancing in a nutshell, para magets nyo. Sana guys may natutunan kayo dito sa video na to, and mag-comment lang kayo dito sa comment section if may questions kayo. Also guys, promote ko na din, meron akong free community that teaches freelancing tsaka sales. It's all free, wala kang babayaran. Lahat ng modules, worksheet, even yung legalities, trainings, modules, lahat, libre yon. So, if you want, nasa bio ko yung link or nasa comment section. So yun lang guys, if may questions din kayo, feel free to comment. See you sa next episode. Peace.